ako'y kanilang susundan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito ay agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din ay inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa umilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Noong isang araw, naalala niyo pa po ba ang ating kwento, ang Ebanghelyo? Nung Lunes, narinig natin ang kwento ng pagtawag ni Jesus sa kanyang mga alagad. Naalala niyo na? Hello. Review. Papaalala ko po. No? Habang ang mga alagad ay nasa baybayin ng dagat, yung iba naghahayuma ng lambat, inimbitahan sila ni Jesus na sumunod sa kanya. Kaya't iniwan nila ang kanilang lambat, iniwan ang hanap buhay at sumama kay Jesus para magkaroon ng bagong buhay. Yun yung nangyari nung Lunes. Tinawag ni Jesus ang mga alagad at iniwan ang lumang buhay at sumama kay Jesus at sila'y nagkaroon ng bagong buhay. Samantala, kakaibang pagtawag naman ang nangyari sa ating ebanghelyo ngayon. Sapagkat walang imbitasyon, walang narinig mula kay Jesus. Pero nakuhang sumunod at maglingkod ng biyanan ni Simon Pedro matapos siyang mapagaling sa kanyang sakit. Napagaling ang biyanan, kaya siya nagbago. Napagaling, nakaranas, kaya
nagbago. Ang tawag dito ay pagbabagong loob o conversion. Ang galing, no? Yung una, yung mga alagad, sumunod kay Jesus at nagbago ang buhay. Kasi narinig nila ang imbitasyon ng Diyos. Samantala, yung biyanan, nakatanggap, nakaranas mula kay Jesus. Kaya nagbago ang loob. Ang tawag, conversion. Alinman sa dalawa, parehas itong tumutukoy ng pagbabago. Pagbabagong buhay at pagbabagong loob. At lahat ito, pagkilos ng Diyos. Dahil kumilos ang Diyos. Samantala, iba naman ang kwento ni Samuel sa ating unang pagbasa. Ang ganda ng kwento ni Samuel. Kung paano siya literal na tinawag ng Diyos. Si Samuel, hindi niya kilala ang tinig ng Diyos. Hindi niya kilala ang boses ng Diyos sapagkat bihira magsalita, bihira magparinig ang Diyos. Pero nang narinig niya ang tinig ng Diyos, sinabi sa kanya ni Eli, ano sabi? Sabihin mo, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Kaya sa huli, kahit na hindi pamilyar, kahit na hindi masyado kilala ni Samuel ang tinig ng Diyos, dahil sinabi niya, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod, siya ay ginawang propeta ng Panginoon. Sa kanyang paglaki, ginabayan siya. At sa kanyang paggabay, pinakinggan niya ang Panginoon. Sinunod niya ang Diyos. Kaya sa huli, siya'y naging propeta ng Panginoon. Sadya naman talaga, ang bawat pagtawag ng Diyos ay may regalong handog. Ulitin ko po, regalong handog. Hindi ito kapalit, kundi isang regalo na handog. Katulad na lang ng alagad. Nang tanggapin nila ang imbitasyon ni Jesus, ano nangyari? Sila'y tinawag na alagad. Sila'y tinawag na apostol. Yung biyanan ni Simon Pedro, dati biyanan lang ang tawag. Ano nangyari? Nang sumunod kay Jesus, nagbago ang loob. Naging lingkod ni Jesus. Si Samuel naman, nang tumugon sa tawag ng Panginoon, ano nangyari sa kanya? Naging propeta. Naging propeta. Tingnan niyo, ang ganda, no? Kapag tumawag ang Diyos, nagkakaroon tayo ng regalong handog. Naging alagad, naging lingkod, naging propeta. Ang gandang pinapakita sa atin na ang sino mang tumugon, sino mang sumunod sa Diyos, nagkakaroon ng siguradong pagbabago. Ako, nung sumunod ako sa Diyos, naging pare. O maaring iba sa atin, kung ikaw ay tambay ngayon, kung susunod ka sa Diyos, maaring sa huli hindi ka na maging tambay. Ano na tawag sa'yo? Baka engineer ka na. Ano pa? O baka businessman ka na, hindi ko alam. Iba-iba yan ang pagtawag eh. Maaaring nyo sa inyo, iba din. Dati, simpleng babae ka lang, nung sumunod ka sa Diyos, naging ka? Naging mother butler. Di ba? Naging greeters and collector. Hindi ko alam kung paano ka tatawagin ng Diyos. Pero isa lang ang sigurado, ikaw ang magdesisyon kung susunod. Kung gusto mong magbago ang iyong buhay. Ngayon po ay simula ng taon at marami sa atin gumagawa ng New Year's resolution. Diba? January pa lang, ang daming New Year's resolution. Meron ba kayo? Hello? Wala. Bakit? Ba't gumagawa ng ganito? Kasi gusto natin magbago.
Gusto natin may mabago. Gumagawa tayo ng mahabang listahan ng mga ugali o mga bagay na gusto natin para sa ating sarili. Para sa huli, sana may magbago. Pero sa totoo lang, sa dami nito minsan o madalas, nakakalimutan natin. Ano na ba yung New Year's resolution ko last year? 'Di ba nalimutan mo na? Ang haba nun. Kaya walang pagbabago. Wala namang nababago. Isa lang naman ang pwede nating gawin para siguradong may mabago. May makitang pagbabago sa atin. Hindi lang sa sarili, kundi sa ating buhay. At ito ang pagsunod o pagtugon sa tawag ng Diyos. Ito lang ang dapat gawin at tandaan. Ang haba ng iyong listahan, baliwala yan kung walang pagsunod sa Diyos. Dahil pinapakita ng ating mga kwento, kapag ang tao sumunod sa Diyos, hindi lang merong regalong handog, kundi sa huli, may makikitang pagbabago. Amen? Amen.